Ang produktong ito huwag maniin. Kahit pa nagsimula sa maning-maning puhunan ng 1,500, mula sa paglalako ng mani gamit ang sidecar sa Nueva Ecija at kung saan-saan pa, may 3 pwesto na ito ngayon sa iba't ibang mall, sariling komisari, resellers nationwide hanggang ibang bansa. Meet Bryle, ang mastermind sa likod ng produktong one of a kind. Ang kanilang bestseller, chewy garlic na walang pait o aftertaste. Kaya kapag natikman daw, hindi na tatantanan. Challenge time muna tayo. Okay, ito mga kapuso, gamit ang chopsticks. Titingnan natin kung ilan ang maililipat kong mani dito sa kabila. Okay? Pag hindi ko nagawa, kayo naman ang hahamunin ko. Okay, game? 1, 2, 3, go! Buti na lang to peeled mani. 1 minute naman to, di ba? Oh, meron din naman tayong kakayahan na makapaglipat kasi hindi siya dumudulas Tayo mo, ilipat ko kaya ito lahat. Ay, nai-stress lang ako doon sa timer na yan. Wala pa? Tingnan natin kung ilan. Yan, madali i-chopsticks yung malalaki. Pero yung maliliit, mahirap. Oops! 10 seconds! Come on! Come on, di not bad. Ah! Okay, ito na. 18, 19, 20, 21. No, not bad. Naka 21 na nuts ako doon sa 1 minuto para ma-chopstick. Para magawa ang chewy garlic, ang mga hiniwang sariwang bawang, ipiprito ng lubog sa mantika ng 10 minuto. Kapag nahango na, saka lalagyan ng pampalasa. Sunod namang ipiprito ang mani. Hahalu-haluin para pantay-pantay ang pagkakaluto. Bukod sa chewy garlic, meron din silang crazy garlic. Karaniwang crispy garlic yan. Perfect for all garlic lovers. Parehong na ibebenta ng 50 pesos ang chewy at crispy garlic mani. Bali, hindi ko na rin kasi mabilang kung ilang beses talaga ako bumibili dito. Kasi every time na mag-grocery ako dito, bumibili ako dito. Nakaka-addict siya. Kahit nasabihin mo ayaw mo na, talagang uulit-ulitin mo pa rin siyang kainin. Pag kasi nakita mo yung itsura, mukhang masarap. Tapos pag tinikman mo, ay talaga naman, masarap. Na-taste ng mga bata, gustong-gusto nila And then, yung freshness niya, talagang suave. Ang mga produktong ito, hindi naman daw sadyang inimbento. Mahilig yung pamilya namin sa kutkutin. Aksidente lang siya nagawa ng father ko nung pandemic. Yung chewy garlic na may mani, hindi namin akalain na pwede pala at babagay pala yung chewy garlic dun sa mani. Naisip nilang ipatikim ito sa iba at naglabas ng 1,500 pesos na pampuhunan. Ang binili lang namin noon, mani, bawang, tsaka kung ano yung mga ingredients na ginamit, packaging. Tsaka syempre, ginamitan na rin namin ng sticker. Nung nag-i-start pa lang talaga kami, yung apartment namin talagang studio type lang. Tapos doon lang kami nagluluto. Tapos sobrang liit lang ng kusina namin. Dahil aksidente lang ang pagkakagawa sa produkto, nahirapan daw silang ulitin ang lasa nito. Pero dahil nga practice makes it perfect, nahuli ulit nila ang mailap na recipe. Nag-start lang kami sa park, tapos pinapa-free taste pa talaga namin. Kasi talagang naniniwala ako na yung chewy garlic, talagang magugustuhan siya ng mga tao. May times na talagang obligado kami magsarado kasi nga pag malakas yung ulan, talagang hindi kami pwede magstay doon dahil yung mga products namin mababasa. Naapektuhan kami. Nahihirapan akong mag-isip kung paano dumiskarte ng kikitain or kakainin. Kaya nagtry ako na mag-alok sa lahat ng mga establishment. Ang lahat ng pagsisikap ni Bryle nagbunga nang may nakapansin sa kanilang produkto. Doon nag-start yun na hanggang sa makaipong kami, hanggang sa magkaroon na kami ng branch sa mga malls na 3. May mga staff na kaming pinapasweldo, may mga staff na kaming kasama na meron na kaming komisary, meron na kami sa mga stores. Nasa 5 digits kada buwan ang malinis na kita ni Bryle ngayon. Bukod sa nag-i-invest siya pabalik sa kanyang negosyo sa pamamagitan ng patuloy na pag-develop nito, importante rin daw na hindi lang siya ang umaayos ang pamumuhay. Gusto ko lahat ng staff ko well compensate. Lahat na tipirin mo, wag lang yung mga kasama mo sa trabaho at yung negosyo. Sila yung tutulong sa'yo para mas madagdagan kung ano yung meron ka at para mas mahalin nila kung ano yung ginagawa nila.
Mula sa Nueva Ecija, umabot na rin sa iba't ibang lugar ang kanilang produkto. Ang mga resellers namin dito, meron na sa Antipolo, meron sa Rizal, meron sa San Mateo, meron sa Makati, meron sa Commonwealth, meron sa QC, meron Cavite, meron Laguna, at saka meron na rin tayo mga resellers sa US, UK, umaabot na rin po tayo international. Ang goal ko lang din naman talaga, makapag-provide na mas maraming trabaho at maipatikim at maipa-experience sa lahat ng mga tao na pwede talaga yung chewy garlic na walang aftertaste na may mani. Ang natutunan ni Bryle, hindi raw dapat minamani ang anumang negosyong gustong pasukin. Pag magninegosyo ka, hindi lang laging ikaw yung masaya. Di ba alinang ikaw yung hindi maging masaya? Kasi bilang may-ari, kaya mo naman mag-adjust, kaya mo naman mag-adapt kung ano man yung challenges na meron sa negosyo. Sinabi sa akin ng mentor ko, yun yung kuya ko, yung ganitong sign. Hindi pwedeng yung may-ari yung laging masaya. At hindi rin pwede yung customer yung laging masaya. Dapat pantay. Kung masaya yung may-ari, masaya rin yung tao mo. At pag masaya yung tao mo, masaya din yung customer mo. In short, dapat laging balance.